Pagharap ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senado, demolition job laban sa House Quadruple Committee o mano, ayon kay Representative Dan Fernandez. So we're talking here of household connections, 2.1 million household connections. All right. And we are we're only down to 500,000 household connections that are waiting for restoration. Pansamantalang suspensyon sa paniningil ng kuryente sa typhoon hard-hit areas, ipinaaral ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission. Yung pong sinasabi nung una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information. But as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already parang sent ay surrender feelers po. Isa sa persons of interest sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga, nagpadala ng surrender feeler ayon sa Philippine National Police. Approximately 1 million liters of liquefied petroleum products or gasoline, diesel. Fuel tankers ipinadala na sa Bicol para tugunan ang oil shortage ayon sa Department of Energy. DOJ beacons wagi kontra GSIS Furies sa opening game ng UNTV Cup Season 11 sa Araneta Coliseum kagabi. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Malaking pinsala ang iniwan ng Bagyong Christine sa maraming lugar sa Luzon at Bicol Region. Kaakibat din ito ang problema kung paano sila makakabangon. Kaya bilang tulong, nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng sapat na panahon ng mga nasalanta para makapagbayad ng kuryente nang walang inaalala. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan ng pansamantalang suspensyon sa paniningil at pamumutol ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dulot ng severe tropical storm Christine. Ayon sa Presidential Communications Office, nais ng Pangulo na ipatupad ito mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kabilang rin sa nais ni PBBM ang pagbibigay ng flexible payment options o gawing hulugan ng bayad para mapagaan ang gastusin ng mga apektadong komunidad at mas suportahan ang kanilang pagbangon mula sa matinding kalamidad. Malaking bahagi ng Luzon ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine, lalo na ang Bicol Region kung saan hanggang ngayon maraming munisipalidad sa Camarines Sur ang lubog pa rin sa baha. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, aabot sa 2 million household connections mula sa 12 rehiyon ang naputulan ng supply ng kuryente dahil sa Bagyong Christine. So we're talking here of household connections, 2.1 million household connections. All right. And we are only down to 500,000 household connections that are waiting for restoration. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, malaking tulong ang pansamantalang suspension sa paniningil sa electric bill para maibsan ang mabigat na gastusin ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. It's part of the relief measures, no, to tie them over, no, lalo na yung mga hard-hit na areas, ay mag-mitigate yun, yung, lalo na yung mga inflationary pressures. Kaya nga nagbibigay sila relief dahil yun nga, dahil ano na nga, na siyempre napinsala, na-disrupt yung kabuhayan, tapos siyempre kung may mga supply chain disruption, so may pagtaas pa ng presyo. So welcome yung mga relief measures na yun. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Education na prioridad nila ang agarang rehabilitasyon ng mga eskwelahan
na napinsala ng Bagyong Christine. Ito ay upang agad na maibalik ang klase sa mga estudyante na lubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mayroon na silang comprehensive recovery plan upang maiwasan ang magkaroon pa ng learning delays sa mga estudyante, kasunod ng makailang beses sa kanselasyon ng klase dahil sa bagyo. Partikular na ipaprioridad ng DepEd ang mga nasirang libro, gayon din ang mga napinsalang computer, learning tools at iba pang equipment sa mga paaralan. Kasama rin sa plano ang pagpapatayo ng temporary learning spaces at pagpoproduce ng self-learning modules. Gayon din ang pagpapalit ng mga nasirang gamit sa mga regional at division school offices. Nauna nang sinabi ng DepEd na nangangailangan ng karagdagang pondo ang ahensya para sa reconstruction at pagsasaayos ng mga nasirang paaralan. Nagpadala ang Department of Energy ng fuel tankers na may karagdagan o kargang 100,000 litro ng langis at liquefied petroleum gas o LPG sa Bicol Region. Sa gitna ito ng nararanasan doong kakulangan sa supply ng mga produktong petrolyo matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Approximately 1 million liters of liquefied petroleum products or gasoline, diesel. Gumulong na sa Bicol Region ang fuel caravan ng Department of Energy. Lula ng nasa 18 fuel tankers ang daan-daang libong litro ng langis, nakatumbas ng 25,000 full tank na ambulansya at 2 linggong konsumo ng liquefied petroleum gas o LPG sa rehiyon. Ayon kay DOE Task Force on Energy Resiliency Chairperson at Undersecretary Felix William Fuentebella, ang fuel caravan ay bahagi ng emergency response ng gobyerno sa nararanasan ngayong fuel shortage sa rehiyon matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine. Una nang napaulat ang mahabang pila ng mga sasakyan at pagsasara ng ilang gasoline stations sa Bicol dahil naubusan na ng supply. Sa monitoring ng DOE as of October 28 ay nakarating na sa Bicol ang initial na batch ng ipinadala nilang fuel tankers. Nakikipagtulungan na sila sa iba pang ahensya ng gobyerno at oil companies upang mas mapabilis ang delivery ng supply. Sa gitna naman ng banta ng panibagong bagyo na si Leon, tiniyak ng DOE na handa sila upang maiwasan ang mga problema sa supply ng petrolyo sa mga maaapektuhang rehiyon. Kasama na rito ang Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region at Mimaropa. Mag-implement na ng preemptive measures para ma-ensure yung resiliency natin na malagyan na ng stocks. Pakiusap naman ng DOE sa oil retailers at consumers huwag mag-hoard ng supply o kaya'y samantalahin ang panahon ng kalamidad upang magtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Yung overpricing or yung hoarding ay wag po nilang gagawin para mas mabilis po yung pagbago natin as a community. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na nakiramay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaanak ng ilang nasawi sa landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Kasama ng former president na dumalaw ang mga kinatawan ng Office of the Vice President. Sumama rin siya sa relief operations ng OVP Disaster Operations Center sa iba't ibang evacuation center sa Talisay at Laurel, Batangas. Kasunod ng pag-ako sa responsibilidad sa madugong anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng ilang kongresista na dapat managot ang dating leader dahil sa umunay crimes against humanity. Samantala, naniniwala naman si Congressman Dan Fernandez, isa sa co-chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Magandang hapon, Rosalie. Willing na ba ang mga kongresista
na magbigay ng kanilang nakalap na dokumento kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration? Yun kung ang Makabayan Black Solids yung tatanungin, dapat makipag-cooperate na ang Philippine government sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero para sa dalawang co-chairpersons ng Quadcom, dapat panagutin sa korte sa Pilipinas ang responsable sa extrajudicial killings o EJ case ng Duterte's drug war. Dapat managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong anti-drug war nito. Ito ang pahayag ng dalawang chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom matapos ang pag-ako sa legal na responsibilidad ng dating Pangulo sa kampanya kontra iligal na droga. Libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa anti-drug campaign, kabilang na umano ang ilang inosenteng sibilyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war, inamin din ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng death squad sa Davao City noong alkalde pa siya. Ayon kina Representative Benny Abante at Representative Dan Fernandez, sa ilalim ng Republic Act 9851, ang batas na nagpapaliwanag at nagpaparusa sa crimes against humanity, maaaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ang dating presidente. The law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? Meron din mga nagawang hindi tama, but yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. He admitted under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya Bukod kay dating Pangulong Duterte, posible rin anyang kasuhan ng mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa madugong anti-drug war, gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit kung ang abogado naman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang tatanungin, mas mainam kung sa International Criminal Court o ICC humarap at papanagutin si Duterte. Samantalang sa domestic courts naman ang mga umabuso umanong tauhan ng pulisya. Unang-unang pagkakataon na haharapin natin ang isang crimes against humanity na charge. Kakayanin ba natin? Given all these circumstances, sabi nga namin, sa ngayon, mas nakatuon kami sa ICC rather than domestic courts. Sa domestic courts, actually, ang sabi namin, maaaring namang makipagtulungan at magkaroon ng complementarity in a sense. Dapat, pati ang mga kumalabit ng gatilyo ay makasuhan. Yan ang pwede ding gawin ng domestic courts at trabahuhin yung pag-indict, pagkaso doon sa mga foot soldiers, kumbaga, doon sa mga on the ground na nag-operate. Samantala, naniniwala sina Congressman Fernandez at Abante, co-chairpersons ng House Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Congressman Fernandez at Abante. Inutusan umano siya ng mga itong kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Ang aligasyong ito, mariin namang pinabulaanan ng dalawang kongresista. Ayon kay Congressman Fernandez, kinausap nga nila si Grijaldo sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22 pero para sa vetting process. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Dagdag pa ni Representative Fernandez, posible ring may kinalaman si Senador de la Rosa sa pagharap ni Grijaldo sa Senado. Medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So, basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us.
Inaasahan namang iimbitahang muli ng Quadcom sa pagdinig si Grijaldo kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong July 2020. Siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report, walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Doon sa November 6, araw yan ng Miyerkules, ang susunod na pagdinig ng House Quadcom at tututok ang hearing sa issue naman ng illegal drug trade. Balik sa iyo, June. Oo. Rosalie, kanina sa press con dyan sa House of Representatives sa dalawang kongresista, napagtanto ba nila na medyo naalagay nga sa alanganin yung kanilang mga komite o yung quadruple committee doon sa pagkausap nila kay Colonel Grijaldo? O June, ang binabanggit nila ay bahagi ito ng proseso na tinatawag nilang vetting process sa lahat ng mga witnesses o mga resource persons na humaharap sa House Quadruple Committee. Pero doon sa pag-uusap ba nila na talagang may sinasabi na ipinakita yung affidavit kay Colonel Grijaldo? O June, nabanggit din niya ni Congressman Dan Fernandez na kinumpirma niya na pinakita niya nga yung affidavit ni Garma. Pero ang itinatanggi niya, pinilit si Colonel Grijaldo na mag-execute ng kanyang affidavit at itinatanggi din nila na pinilit siya na umamin sa sinasabing reward system sa anti-drug war. Kasi alam mo kahapon sa panonood natin sa Senate hearing, maraming nagkomento, maraming iba't ibang mga komento doon sa naging pahayag nga ni Colonel Grijaldo na parang nagkaroon nga ng duda doon sa hearing na yon, sa ginawang mga hearing na yon sa Kamara de Representantes, Rosalie. Ito ba ang bagay na ito ay nasabi ni Congressman Fernandez na maaari nilang iwasan na lamang sa mga susunod na gagawin nilang mga pagdinig na para hindi na magkaroon pa ng doubt yung iba? Sa press conference kanina, walang nabanggit na ganyang partikular si Congressman Fernandez. Pero si Congressman Abante sa isang mga panayam na atin na-monitor at isa yan sa pag-uusapan ng Quadcom chairpersons dahil naging issue nga yung pagkausap sa isa sa mga resource person. Pero naninindigan sila kasi na simulan yung pagdinig ng Quadcom sa iba't ibang issue, kabilang na itong EJ case, maraming nagpapaabot sa kanila ng willingness na mag-testify tungkol sa nalalaman nila sa mga isyung ito. Pero syempre, sabi nga ng overall chairperson ng House Quadruple Committee na si Representative Ace Barbers, hindi naman lahat ay pwedeng accommodate. Baka meron kasing iba ang pakay sa pag-express ng kanilang willingness na makibahagi sa pagdinig. Kaya lahat ng ito ay dumadaan sa vetting process. Hanggat maaari ay mag-execute ng affidavit yung mga testigong haharap. At syempre, sasalain din niya ng legal department or legal committee ng House Quadruple Committee para matiyak din na hindi nagsisinungaling itong mga testigong ito. At kabilang nga sa vetting process na yan ay yung pagkausap sa mga witnesses. June. Ibig sabihin, Rosalie, noong nagbago ng pahayag si Colonel Garma, maging si Colonel yung dating nasa Police Commission, Rosalie, Colonel Leonardo, kinausap din sila ng chairpersons ng Quadcom, ganun ba yun? Actually, June, ang sinasabi ni dating police officer Garma nung bumarap sa House Quadruple Committee, pusa niyang loob na gumawa at pumirma ng isang sinumpaang salaysay. Kasi nung unang humarap sa Quadruple Committee o Quadcom si Colonel o dating police officer Garma, wala siyang affidavit na hawak, wala siyang affidavit na daladala. At kung matatandaan natin sa unang pagdalo niya rin, doon siya na-cite o pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee dahil hindi nga siya nakikipag-cooperate, hindi siya sumasagot sa mga tanong ng mga kongresista, kaya napatawan siya ng contempt at dito siya dinitine. After some time, mga ilang linggo, doon sinasabi ni Garma na nakapag-isip siya, kaya siya nag-execute ng affidavit.
Nang tinanong ng mga kongresista ng Quadruple Committee, sinasabi niya na hindi naman siya pinilit sa pag-execute ng affidavit. Ngayon, itong si Colonel Hector Grihildo, sinasabi nga na pasok sa usapan dahil sinabi ni Garma sa kanyang mga abogado na malapit sa kanya ito at may alam din umano sa reward system. Pero tinatanggi nga ito ngayon ni Colonel Grijaldo. Hindi naman nagsalita si Colonel Grijaldo tungkol dito sa reward system sa pagdinig ng House Quadruple Committee, June. Last na lang, Go ahead, Rosalie. Natanong siya ng mga mababatas tungkol nga dito sa issue sa pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga dahil matatandaan natin, dating PCSO General Manager si Royina Garma at nangyari yung pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga under her term. At nung mga panahon ding yon, ang hepe ng pulisya sa Mandaluyong City ay si Colonel Grihildo. So, yun yung koneksyon ng mga personalidad na ito, June. Last na lang, Rosalie. Sa susunod ba na pagdinig ng Senado ay ready na si dating PCSO Chairman Garma at itong si Colonel Leonardo? O June, kasi kanina sa update sa atin ng mga co-chairpersons, kinakailangan nga na pagbigyan yung medical furlough na hiniling ni Garma dahil nga sa may mga sa health condition nito na pinagdadaanan. Hindi natin tiyak kung kailan siya po pwedeng makaharap sa pagdinig ng Senado o kahit sa Quadruple Committee. Samantalang si dating National Police Commissioner Leonardo naman ay nag-positive sa COVID-19. So, yun yung isa sa ating mga susundan. Pero hanggang sa mga oras na kasi na ito, hawak pa rin sila or under pa rin sila ng contempt citation ng House Quadruple Committee. Kaya dito pa rin sila nananatili. Pwera na nga lang doon kay Royina Garma na pinagbigyan yung medical furlough. At ang alam natin ay naka-confine sa isang ospital dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa House of Representatives. Naniniwala si dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi madidiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binitawan na pahayag sa Senate hearing kahapon. Samantala, hindi naman direktang sinagot ni Roque kung haharapin niya ng personal ang reklamong nakahain sa kanya sa Department of Justice kaugnay ng pagdawit sa kanya sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang ating presidente po ay dating piskal. Alam po niya ang kanyang batas, lalong-lalo na ang criminal law. Kampante si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi magagamit laban sa dating presidente ang mga pahayag nito kahapon sa pagdinig ng Senado sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga kinumpirma ng dating Pangulo ang pagkakaroon niya ng death squad. Ngunit ayon kay Roque, mahirap patunayan ang isang kaso lalo na kung kriminal. Sabi nga ni Presidente, edi kasuhan niyo ako kung gusto niyo akong kasuhan, naharapin ko kayo. No? Alam po niya kung gaano kahirap na mag-convict sa mga kasong ganito. Kinakailangan mapakita na may order talaga siya para pumatay. At paulit-ulit niyang sinabi na ni minsan, wala siyang sinabi sa kahit kaninong pulis na patayin mo ang ex. Dagdag pa ni Roque na ipakita rin ni Duterte ang paninindigan nito at bilang isang leader sa pamamagitan ng pag-ako sa lahat ng responsibilidad na may kaugnayan sa kaso ng war on drugs. Samantala, nang tanungin si Roque kung personal ba siyang haharap sa Department of Justice o DOJ para sagutin ang reklamong qualified human trafficking na isinampa sa kanya kahapon, sinabi nito na may iba namang paraan para makapagsumite siya ng counter affidavit. Pwede pong manumpa sa kahit kaninong piskal o kahit kaninong na po pwede magbigay ng panunumpa. Muli namang binatikos ng dating kalihim ang mga nagsampa sa kanya ng umano'y gawa-gawang reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang puwang sa Senado ang ilan sa mga binitiwang salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kukonsultahin naman ni Senate President Francis Escudero ang mga miyembro ng Senado kaugnay ng pagbibigay ng proteksyon sa police officer na pinagsalita umano ng kasinungalingan sa Quadruple Committee hearing. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. Hindi komporme si Senate President Francis Chis Escudero sa makailang ulit na pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasabay ito ng isinagawang motu proprio inquiry ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Sa gitna ng pagdinig ng Senado, pangunahing nanita sa pagmumura ng former President si Senador Risa Ontiveros. Tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatiliin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Sa kabila nito, hindi rin naman anya na sobrahan ang courtesy na ibinigay ng Senado kay dating Pangulong Duterte. Para sa Senate Leader, nagampanan ng maayos ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang kanyang papel bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Samantala, posible namang bigyan ng proteksyon ng Senado ang police officer na nagsiwalat sa Senate inquiry na hinikayat siyang magbigay ng gawa-gawang testimonya sa House Quadruple Committee hearing. Isiniwalat ni Police Colonel Hector Grijaldo na tinangka siyang pagsalitain ang kasinungalingan sa Quadcom hearing ni Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Bienvenido Abante. Bunsod nito, inirekomenda ni Senador Ronald Bato de la Rosa na bigyan ng karampatang proteksyon ang Philippine National Police Officer. Dahil nga wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind na nasa active service pa siya. Posible namang muling imbitahin ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Pangulong Duterte sa kasunod na pagdinig ng Senado sa war on drugs. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Commission on Elections na babaan ang threshold ng shading sa mga balota para tanggapin at bilangin ang boto para sa isang kandidato. Ibig sabihin, kapag naaprubahan ito, kahit tuldok lang o check sa bilog, ay bibilangin na ang boto at hindi na kailangang itiman ng buo ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. But lower the threshold. Sa halip na 50% dati, nagiging issue pa yun, nagiging basehan pa sa pagpapay ng mga kaso, mga protesta. Dito sa 15%. Irerekomenda ng Project Management Office ng Commission on Elections o COMELEC sa Commission and Bank na ibaba sa 15% ang threshold ng pagsishade sa balota sa pagboto sa 2025 elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, naging issue pa dati na dahil kailangan naiitiman o i-shade ng buo o kalahati ang bilog na katabi ng ibobotong kandidato, may nagreklamo na mahirap umano lalo na sa mga matatanda. Binigyang diin nito ang layo naman kasi sa pagsishade sa balota ay para makaboto ang ating mga kababayan sapagkat ito ay kanilang karapatan. At least doon, kahit yung nakatatanda, may kapansanan, yung medyo nahihirapan. Siguro naman kahit natuldok lang na ganyan, point lang na ganyan, mabibilang na ngayon. Kasi that's the intention of the voter. Always remember, in an election, the real intention of the voter should prevail. Kaya naman, ayon kay Garcia, kahit 15% ng bilog ang i-shade ay pwede na. Kahit tuldok lang anya, ay maaari nang mabasa ng makina. Kahit pa sabihin mo, nag-check lang siya ng kapiraso but that is 15%, that is enough. Because that's the intention of the voter, to vote for that particular candidate. Kapag naaprubahan, ito na ang pinakabababang ballot shading threshold mula nang nagkaroon ng automated elections sa bansa. Ayon naman sa Citizens Armed na NAMFREL, maganda ang panukala ng COMELEC at wala silang nakikitang problema rito. Wala naman, no? Yun din yung sinasabi ko noon, no? Sinasabi ng NAMFREL noon, ano ba yung intent ng voter? Ang pinakabababang threshold na ipinatupad ng komisyon sa nakaraang halalan ay 20%. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magiging automated na rin ang local absentee voting para sa halalan sa susunod na taon. Kabilang sa mga bumoto dyan ang mga pulis at sundalo at mga guro at maging mga kawani ng media na naka-duty sa mismong araw ng halalan. Nagsasagawa na rin ng end-to-end testing ng magiging proseso ng automated elections ang COMELEC. Ito ang balita ni Benedict Samson. Para tayong inaambisyon na mabilis nga pagkatapos questionable. Dapat mabilis pero mataas yung integridad ng results natin. So, ino-automate natin ang proseso because that's the mandate of the law. Gagawin na rin automated ng Commission on Elections ang pagboto ng mga local absentee voter o mga sundalo, mga pulis, mga guro at media na gaganap ng kanilang tungkulin sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagamit na printed ballots at automated counting machine o ACM pero mas speeding na mga balota ang mangyayari. So mangyayari pa rin doon, balota na isa-save nila. Tapos kung saan man yung location ng local absentee voting committee, ima-mass feed sa machine. So may machine, nandun pa rin yung machine, mass feeding lang doon sa isang area yung mismo mga balota. Kasi napakahirap yung dadalhin mo yung mga machine earlier. Inaasahan na sa April 28 to 30 ng susunod na taon makakaboto ang mga local absentee voter. Samantala, bilang paghahanda sa 2025 midterm election, nagsagawa ng end-to-end testing ang COMELEC para matukoy ang mga problema bago sumapit ang halalan. Itong end-to-end testing ay magbibigay sa amin ng kaalaman ano pa yung mga issues na dapat pang i-resolve ng komisyon ng mga provider ng COMELEC patungkol sa ating automated election system. At gusto namin, kung ano yung makikitang issues, gusto namin ilahad sa inyo so that the necessary adjustment can be done. Hiling naman ng National Citizens Movement for Pre-Election o NAMPREL na makita rin sa end-to-end testing ang kabuuan ng transmission ng mga boto mula sa mga presinto. Inaasahan ko lang sana nakasali na yung sa transmission. Hindi pala siya nakasali yung sa sets. Yung sets, yung I1 na JV. Mukhang hindi pa sila handa dahil nag-meeting nga lang last week, madami pang katanungan. So apparently today, yung gagamitin lang na transmission facility is yung Starlink. Sana nakita na rin natin yung transmission facility para makita nga kung paano magpe-perform yung transmission. Benedict Samson, UNTV Luzon na Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na umiikot sa mga battleground states sina presidential nominees Kamala Harris at Donald Trump sa huling mga araw bago ang general election. Ito ang balita ni Sonny Cos. To make her president would be to gamble with the lives of millions of people. She would get us into World War III because she is too grossly incompetent. Let us be clear. Anyone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the President of the United States of America. Never again. Never again. Nagpalitan ng maanghang na salita ang presidential nominee sa kani-kaniyang campaign rallies nito sa mga battleground states ng Michigan at Georgia 8 araw bago ang general election. Sa Michigan, hinikayat ni Harris na bumoto ng maaga ang mga taga-suporta at makiisa sa early voting ng estado. Vote early now through Sunday, November 3rd. And we need you to vote early, Michigan, because we have just 8 days to go, 8 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And as everybody here knows, this is going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us, but we like hard work. Ipinangako din ito sa mga Arab American na nasa audience ang kahandaang gumawa ng paraan upang matigil ang giyera sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at Hamas. And listen, hey, on the subject of Gaza, hey guys, I hear you.
on the subject of Gaza. We all want this war to end as soon as possible and get the hostages out, and I will do everything in my power to make it so. Nasa Michigan ang pinakamalaking bilang ng Arab American voters sa US na hindi nag-endorso sa pagkapangulo dahil sa patuloy na digmaan sa Gaza. Sa battleground state ng Georgia naman ay nangako si Trump na ibabalik ang mga trabaho sa bansa, isasara ang border at itataas ang taripa ng sino mang kumpanyang mag-aangkat ng produkto na hindi gawa sa Amerika. And if these companies don't make their product here, then they will pay a tariff when they send their product into the United States. Milyon-milyong mga botante na sa bansa at mga battleground states ang bumoto at nananatiling dikit ang laban sa pagitan nila Harris at Trump sa mga surveys. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagsuko ang isa sa persons of interest na dumukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Kaugnay nito, sinabi din ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Gene Fajardo na hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na ransom demand ang pamilya ni Eastman. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung pong sinasabi noong una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information. But as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already parang sent ay surrender feelers po. Patuloy ang lookout operation ng Philippine National Police. Katulong ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa nangyaring pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman noong October 17. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Gene Fajardo, mayroon na silang lead sa persons of interest na maaari makapagbigay ng impormasyon sa insidente. Meron na po tayo, sir, persons of interest po doon at nakikipagtulungan po ang ating Armed Forces of the Philippines at yun po yung magandang lead po doon na meron na po tayong persons of interest that would somehow give some information doon po sa sinasabi po na pagkidnap. At sa ngayon po ay we're still conducting lookout operation. Meron na po mga coastal operation po yung PNP and joint PNP and AFP to locate the possible whereabouts spot. Gayunman, sinabi ni General Fajardo na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring hinihinging ransom money ang mga suspect at wala pa ring proof of life ng biktima. Ngunit umaasa ang PNP na ligtas pa rin hanggang sa kasalukuyan ang biktima. Yun po yung ating panalangin po at yun po yung ating hope, syempre para na rin po sa kanyang pamilya. But as of this weekend po, we were informed by the authorities investigating the case na they are pursuing good lead now because they already identify one particular person who could give more information that could lead to the possible location po at least whereabouts po nitong si kidnap victim po. Kinumpirma rin ni Police Brigadier General Fajardo na isa sa mga persons of interest ang nagpahayag ng pagsuko sa mga otoridad matapos na magpadala ng surrender feeler. That is a good development on this case and hopefully in the coming days, if not today po, ay magkaroon po ng development. As to the identity of these POIs po, ipagpaumanhin niyo muna ma'am, hindi ko muna po ibigay kung ano po yung relationship po niya dito sa kidnap victim o yung iba pa pong mga tao within the community po. So we are hoping po na magkaroon po ng resolution itong kaso po na ito. Kaugnay nito, tumaas na rin sa kalahating milyong piso o 500,000 pesos ang reward money sa sino ba makapagtuturo sa kinaroroonan ng biktima. Kabilang sa reward money ang 100,000 piso na alok sa lokal na pamahalaan ng Cebuco sa makapagtuturo kay Eastman.
50,000 piso sa mga pagtuturo sa bangkang ginamit sa pagtakas. Nagdagdag ng 350,000 pesos ang Office of the 3rd District Representative ng Zamboanga del Norte sa 150,000 pesos na unang inalok ng lokal na pamahalaan ng Sibuco. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap ng Korte sa Estados Unidos ang guilty plea o pag-amin sa mas mababang kasalanan ng Administrator at Human Resource Manager ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas. Ayon sa ulat, kinumpirma ni Judge Terry Hatter Jr. ng United States District Court ng Central District ng California na sumang-ayon si Duenas na magpasok ng guilty plea sa kasong conspiracy to defraud the United States kapalit ng mas mababang sentensya. Nakasaad sa plea bargain deal na si Duenas at mga kasama nito ang nag-aayos ng peking kasal ng mga KOJC member na US citizens sa iba pang miyembro ng grupo upang makapasok ang mga ito sa Estados Unidos. Nakatakda sa February 24 ang paglalabas ng sentensya kay Duenas. Samantala, 2 pang KOJC officials ang sasailalim naman sa plea bargain hearing sa kaparehong kaso sa November 18. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang isang ginang na nagtamo ng sugat matapos matumba ang sinasakyang e-bike sa Tacloban City. Ayon sa mga nakasaksi, nagpagewang-gewang muna ang e-bike bago ito tuluyang matumba. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang ginang ang sugatan matapos matumba ang sinasakyang e-bike sa Sagkaan Old Road, Barangay 77, Tacloban City, pasado alas 3 ng madaling araw kanina, October 29. Humingi ng tulong ang isang concerned citizen sa UNTV News and Rescue na naka-standby duty malapit lamang sa pinangyarihan ng aksidente. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ang babae na kinilalang si Maria Potencio, 36 anyos. Ayon sa mga residenteng nakakita sa aksidente, pagewang-gewang ang e-bike na sinasakyan ni Maria. Dahil sa pagkakatumba sa gilid ng kalsada, nasugatan ng kanang paa at tuhod nito matapos tumama sa gutter. Muna ito mga e-bike ko, nakailang paset ko yung usa. Iyan drive yung usa. Nililiman niya kay 1 month. Nalimuya masakyan kasi kasunod kahiya. Bumunggo na kami diligat. Tumanggi na magpadala sa ospital ang biktima. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na ipinagbabawal ni Philippine National Police Chief, Police Brigadier o Police General Romel Francisco Marbil ang moonlighting sa mga pulis. Kaya ang 2 tauhan na Special Action Force na nahuling sumasideline bilang escort ng isang dayuhan nanganganib ng tanggalin sa serbisyo. Kasama rin sa inirekomenda ng PNP Internal Affairs Service kay PNP Chief Marbil na alisin ang 11 opisyal at tauhan ng Zamboanga Police. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Pinapahanap sa amin ni Chief PNP yung mga ganyang klaseng mga kasama namin na nagmumoonlighting sapagkat ayaw ng Chief PNP na yung mga tao na dapat nagsisilbi doon sa publiko at nakikita sa baba, nandun pala sa ibang lugar at nagmumoonlighting gumagawa ng ibang. Napatunayang guilty sa kasong grave misconduct, grave dishonesty in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer ang 11 opisyal at tauhan ng Zamboanga Police. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, kabilang sa mga ito ang 6 na police commissioned officer na pinamumunuan ng Police Lieutenant Colonel at 6 na non-commissioned officer. May kaugnayan aniya ito sa ginawang pagmumoonlighting ng 2 tauhan ng Special Action Force sa pamamagitan ng pagbabantay sa Chinese national sa Ayala, Alabang noong Mayo. Ang recommendation namin dito ay dismissal. Ang dismissal namin dito ay sumabit dito ay 6
na Police Commission Officer sa pinakamatas na rangko ay Police Lieutenant Colonel at yung iba naman 5 PNCO mula sa rangko na patrolman hanggang Police Sergeant. Lahat yung 11 kapulisan ang aming rekomendasyon ay dismissal sapagkat may halo itong pagpalsipika, paglilinlang. Ayon kay Attorney Dulay, sumusweldo ang 2 staff sa PNP. Subalit sa halip na gawin ang kanilang trabaho, ay sumasideline ang mga ito bilang bantay ng isang Chinese national. Yung sa sweldo, ang ganito lang naman yan eh. Simple lang naman. Sila ay nagtatrabaho dapat doon sa kanilang unit sa Zamboanga. Dapat nandun sila at doon sila tumatanggap ng sweldo. Ang lumalabas ay nandito sila sa Maynila, pero ayon sa papeles doon sa kanila, ay nandun sila sa Zamboanga. Noong mga panahon na nandito sila at nagmumoonlighting sa Ayala, Alabang. So yun ang mabigat na pagkakasala dito. Dagdag pa ni Attorney Dulay, nadamay ang 9 na iba pa matapos mapatunayang nagsabwatan ng mga ito sa pag-aproba ng moonlighting activity ng 2 staff. Maraming maraming nasangkot dito at maraming sumabit dito sapagkat na-discover namin na itong mga staff commando na nasa Ayala, Alabang ay pinalabas nila na nag-duty doon sa Zamboanga. Pero ang katotohanan ay wala naman sila doon, ano? So marami ang ebidensya na nagpapatunay na mayroong pagkukuntsaba noong mga opisyal at tauhan doon sa SAF sa Zamboanga para palabasin na itong 2 tao na to ay nandun sa Zamboanga nagtatrabaho na totoo naman ay dito nahuhuli at dito nag-moonlighting sa Ayala, Alabang. Kapag sinang-ayunan ni Chief PNP ang rekomendasyon ng IAS, hindi na makukuha ng naturang mga pulis ang kanilang mga benepisyo at hindi na rin sila makapagtatrabaho pa sa anumang sangay ng gobyerno. Mayo ngayong taon nang mahuling nagsusuntukan ng 2 staff komando sa Ayala, Alabang, sa lugar kung saan nakatira ang Chinese na binabantayan ng mga ito. Sa investigasyon, nalaman na iligal ang mga itong nagbabantay bilang police escort dahil sa Zamboanga Police ang totoong assignment ng 2 pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagamit na sa aktwal na pagresponde sa sakuna ang isinasagawang maritime exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Sumama na rin ang mga ito sa aktwal na disaster response at relief operations sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So with this multilateral activities that we have conducted, makita natin siya in actuality during the HADR operations that had occurred. So nakita natin with the Typhoon Christine how these exercises came into play in actuality. Bukod sa mga kaalamang natututunan ng sandataang lakas ng Pilipinas gaya ng boat-to-boat transfer, helideck transfer at communication exercise, gayon din ang pagbabago sa galaw ng China sa presensya ng mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Isa pa sa malaking benepisyo na pakinabang ng bansa sa mga ganitong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ay ang sama-samang pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad. Gaya ng pananalasa ng Bagyong Christine, aktwal na nagamit ang mga kaalaman na kanilang natutunan sa pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Ayon sa AFP, hindi lamang nagagamit sa depensa ng bansa ang MMCA, kundi maging sa humanitarian assistance disaster response. Ang Singapore at Malaysia nagpadala ng air asset, tumulong din ang Australia at may paparating mula sa Brunei.
the countries that are involved in our exercises are also the ones also involved ngayon, no, HADR. And we also see the influx of our ASEAN nations coming to help us in times of this crisis. So at this point, no, we have an aircraft from Singapore and with troops on their aircraft. We also have may C-130 from Singapore, C-7, ma'am? EC-725 aircraft from Malaysia, and we have another coming in from Brunei. And yung troops naman, because we have the Kasanga exercises currently ongoing and right now, yung tropa ng Australia has also given us aid in terms of the deployment in Christine. Nagamit din ng EDCA site sa Port Magsaysay bilang pangunahing staging point sa logistical assets. Dito dinadala ang mga relief goods na dinadala naman sa iba't ibang lugar na apektado ng bagyo. Naka-standby din ang ibang mga EDCA sites na pwedeng gamitin bilang coordination center. Ayon sa AFP, sa ngayon ay mayroon silang mahigit 3,000 assets na nakahanda para magsagawa ng humanitarian assistance disaster response. Hindi ito ang pinakamalaking deployment ng assets ng AFP sa HADR, pero ayon sa Philippine Navy, ito ang pinaka-organisado. This may not be the largest. Per experience, we've had Yolanda before, but I could say that for the AFP at least, or for the Navy, this is the most organized that we have ever been. And we attribute this to the unilateral and multilateral exercises that we have been conducting for the past several years. Ngayong taon nakapagsagawa na ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa ng 10 multilateral maritime cooperative exercises. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-umpisa na kagabi ang 11th season ng UNTV Cup kung saan 15 koponan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kalahok. Samantala nagwagi ang Department of Justice Beacons kontra sa GSIS Furies sa opening game. Ito ang balita ni JP Nunez. Matagumpay na isinagawa kagabi, October 28, ang opening ceremony para sa ika-11 season ng UNTV Cup sa Araneta Coliseum. 15 koponan mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang kalahok sa panibagong yugto ng liga. Kabilang dito ang mga dati nang nagkampiyon sa liga, ang AFP Cavaliers, PNP Responders, Senate Defenders, DENR Warriors at Judiciary Magis. Gayon din ang iba pang mga koponan, ang SSS Pension Boosters, Ombudsman Graft Busters, COMELEC Vanguards, DFA Emissaries, DOJ Beacons, NHA Home Masters at ang nagbabalik sa liga na PhilHealth Consulta. Ang defending champion na DA Food Masters na planong sungkitin ang back-to-back championship para makapagtala ng kasaysayan sa liga. Dapat ma-defend namin title. So, paano namin ma-defend? Ginawa namin double hard sa practice as much as possible. Isa lang sinabi ko sa players, walang complain kasi kailangan natin defend title. So, every practice na ginagawa namin, we give our best na mabigay yung best para sa amin talaga. Definitely, yung motivation namin is for the past 10 seasons ng UNTV, wala pa nag-back-to-back. Napansin na namin yun. So, hopefully, we'll be the first team to do the back-to-back na mag-champion. At ngayong season, isang rookie team ang nadagdag sa listahan ng mga kalahok mula sa Bureau of Jail Management and Penology o ang BJMP Greyhounds. Kahit baguhan silang maituturing sa liga, hindi na rin naman daw bago sa mga basketball league ang ilan nilang mga player. Kaya nakakakita din sila ng pag-asang makasungkit ng kampyonato ngayong season.
going pagiging rookie talagang medyo challenging to sa amin, especially na unang-unang sali namin. But siguro yung edge namin, siguro yung edge namin as BJMP, yung siguro yung ugali ng logo namin, yung Greyhounds, yung hindi talaga tumitigil. So yun talaga yung aasahan din sa amin. So talagang full and maximum effort talaga yung ibibigay sa liga na to. Ayon kay UNTV Cup Commissioner Atoy Ko, habang tumatagal ang UNTV Cup, lalo pang lumalawak ang liga at mas marami pa ang mga natutulungan. Naka 10 season na po tayo, ngayon po ay papunta po tayo sa 11 season. Sa paglalaro po ng basketball, nakapagbibigay po tayo ng kasiyahan, nakakatulong pa tayo sa ating po mga kapwa, kababayan, kapatid, kasambahay. Special mention naman ni Commissioner Ko si Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez na mula nang mag-umpisa ang liga ay naglalaro na at hanggang sa opening ceremony ng 11th season ng UNTV Cup ay patuloy pa ring sumusuporta. Gusto po natin palapakan si Justice Maidas Marquez. Bakit po? Original po yan! Mula sa season 1, ngayon nasa season 11. Yung league is very well organized, no? And yun nga, katulad ng sabi ni Commissioner Atoy, maliban sa nakakapagbigay ng kasiyahan sa mga tao, malaking tulong din ang nabibigay, lalo na ng mga nananalong team sa kanilang mga beneficiaries. Matapos ang opening ceremony, binunot naman ang dalawang grupo na unang maglalaban sa opening game. Para sa opening matchup nitong Season 11 ng UNTV Cup, unang nagtagisan sa hardcourt ang DOJ Beacons at GSIS Furies. This is the last season and even then they missed Jonathan Pareño whose flight... Leo Campo to Sugana, rams into the Go, go! GSIS! Laban lang po! Ayos! Wala! Ay! Sayang, sayang! Bagaman ang GSIS Furies ang unang nakapagtala ng first basket of the season, nadomina naman sila ng DOJ Beacons sa kabuuan ng laban. Natambakan ng DOJ Beacons ang GSIS Furies ng 22 points sa score na 108-86. Pinagandaan din naman namin to eh. Sabi ko, ready tayo, baka mabunot tayo. So kaya sabi ko kanina, swerte tayo pag nabunot tayo kasi ready naman tayo eh. We're having a hard time getting a practice together. But no excuses. I think DOJ played really well. We just cannot make open shots and they make a lot of easy baskets. 3 million pesos pa rin ang pinaglalabanan ng mga koponan na maiuwi ng kanilang chosen beneficiary kapag nagkampiyon sa liga. Mananatili pa rin ang regular na schedule ng mga susunod na laban ng UNTV Cup tuwing Miyerkules at araw ng Linggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maging super typhoon ang Bagyong Leon ayon sa Pag-asa. Nakataas na sa signal number 2 ang Northern Luzon. Alamin natin ang latest sa weather bulletin mula kay Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Ito yung ating latest satellite image. So itong si Leon kanina alas 4 ng hapon, nasa may layong 505 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 150 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 km per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. And nakita nga natin na mostly ang apektado nitong si Leon ay yung mga nasa area ng Northern Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Luzon, pero yung kanyang trough or extension ay posibleng umabot hanggang sa Visayas area. Kaya lagi tayo mag-antabay ng mga ilalabas na update ng Pag-asa.
Tignan naman natin itong magiging track ni Leon. So itong yellow area na ito, yellow-orange area, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong red na area na ito, malalakas rin na hangin at least 89 kilometers per hour. And then, may kita nga natin itong enclosed na area na ito. Hindi nito sinasabi yung laki ng bagyo, pero itong area na ito ay kung saan posibleng mapunta nga yung sentro ng bagyo. Kung magkaroon man ito ng shift papuntang west, so posible ngang abutin. So nakikita natin, although may kalayuan, kahit papano sa landmass ng Philippines, pero nasa loob na area of probability yung ilang parts na extreme northern Luzon, kaya hindi ruled out yung landfall scenario around Batanes area. So may kita nga din natin sa track, posible nga nitong pumunta sa may northwest direction bago mag-landfall sa eastern coast ng Taiwan. So may kita nga rin natin na around Thursday, ayun yung pinakamalapit si Leon sa may Batanes area. And then, kagaya nga na nabanggit natin kanina, hindi ruled out ang landfall scenario kay Batanes dahil nasa loob ito ng area of probability. Naasahan nga din natin na patuloy pang mag-i-intensify itong si Leon habang nasa karagatan ito, east ng Philippine Sea, and then likely habang papalapit din ito sa Batanes, hindi natin nirule out or posible itong mapunta sa super typhoon category. So inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday early morning. So patuloy tayo mag-aantabay ng updates kung magkakaroon man tayo ng mga posibleng mga matitinding mga landfall events. So dahil nga dito kay Leon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela sa may Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at sa may Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province sa may Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur sa may La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, sa may Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, northern portion din ng Sorsogon. So, binabanggit nga natin na ang posibleng pinakamataas sa tropical cyclone wind signal na pwede nating maitaas during the passage of Leon ay pwedeng signal number 3 or 4. Pero pinakita nga natin kanina na posibleng maging super typhoon category itong si Leon, kaya hindi rin ruled out kung magtataas tayo ng signal number 5. Meron din naman tayong nilabas na heavy rainfall warning or meron tayong nilabas na weather advisory kanina alas 5 ng hapon. Ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin intense to torrential rains more than 200 mm sa Batanes at Cagayan, kabilang na Babuyan Islands. Heavy to intense 100 to 200 mm of rain sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains ngayon hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Inilikas na ng lokal na pamahalaan ng Antique ang mga residenteng nasa mapanganib na lugar bilang paghahanda sa Bagyong Leon. Kasabay nito, kanselado na rin ang klase mula preschool hanggang senior high school sa probinsya. Ito ang balita ni Lane Moreno. May mga preemptive evacuation nga ginimo lang diyan sa Nebeo. May mga 4 na pamilya Tagurdia sa San Jose, no? May mga area man kita nga preemptive. Batay sa pahayag ni Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head Broderick Train, may ilang pamilya na sa Northern Antique ang nailikas na at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Sila ay mga nasa mababang lugar at malapit ang tirahan sa ilog. Inatasan na rin nila ang iba pang mga lokal na pamahalaan na magpatupad na rin ng maagang evacuation upang maiwasan ang pahirapang pag-rescue sa mga matatrap sa baha, lalo na sa mga bayan ng Sibalom, San Jose, Lawaan, Barbaza, Kulase at Hamtig. May mga areas kita nga medyo delikado pero mga isolated naman ng mga areas. That's why nga
Kay budlay ni kung maabutan sila, kay mabudlay ang pag-rescue sa ila sila, kay tama ka dako ang Sibalom River, so budlay infiltrate no kang aton mga responder kung yung kaso nga mabutang sila sa alang-alang. Ayon sa PDRRMO, nakahanda na ang kanilang seawater assets sakaling tumaas na ang tubig baha. Patuloy rin ang kanilang pagbabantay sa mga level ng tubig sa mga ilog at sa mga landslide-prone areas na saturated na ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Samantala, 17 LGUs na sa probinsya ang nagkansela ng pasok mula preschool hanggang senior high school ngayong araw. Sa ngayon, normal pa ang biyahe ng mga barko maliban sa mga maliliit na sasakyang pandagat o bangka na pinagbawalan ng pumalaot. Nagbabala rin ng LGU sa mga residente na bawal muna maligo o magsagawa ng anumang mga water activities tulad ng paliligo at pangingisda sa mga beach sa probinsya. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakalat na sa lalawigan ng Cebu ang mahigit sa 1,000 pulis para magbantay sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga pantalan, sementeryo at ilang pasyalang ngayong undas at long weekend. Nagpaalala rin ang mga otoridad sa mayroong car rental business na maging alerto upang huwag mabiktima ng rent tangay o dus. Ito ang balita ni Gladys Tuwag. Starting October 28, nag-start atong deployment 24/7 until November 3 na, ma'am. Natay police assistant desk sa may entrance yun. So to check no and screen all passengers nga mopauli sa ilang mga kanya-kanya nga probinsya. Ruronda na 24/7 sa mga lansangan ng Cebu ang mahigit sa 1,000 pulis na magbabantay sa seguridad ng publiko para sa posibleng pagdagsa ng mga tao sa pantalan, sementeryo at mga pasyalan ngayong undas at long weekend. Ayon kay Police Captain Eden Rex Baguio, ang Information Officer ng Cebu Provincial Police Office, kasama sa mga ipinakalat ang augmented units at mga tatao sa assistance desk at inspeksyon sa mga terminals. As observation, ma'am, compare last year, no, basta na maximum magod ang ito ang deployment, that is why nga mo naogod ang ito ang crime rate. Kay ang pulis nakikita, nararamdaman man. So mao gyud nami ang observation lang is mukunhod yun kay kita man gyud nila ang pulis. So gawas atong duty sa cemetery, naaman siguro tayo regular functions, no? Di man gyud ingon nga nakafocus na sa cementerio. So natay mga regular duties nga PNP personnel to check katong mag-roobing, foot patrol, and other law enforcement activities. Paalala naman ng pulisya sa mga pasahero, bantayan ang kanilang mga gamit at tiyaking nakasara ng maayos ang kanilang mga bahay bago umalis. Samantala, pinapayuhan naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group Region 7 ang lahat ng car rental business owners na maging alisto upang huwag mabiktima ng carnappers o yung tinatawag na rent-tangay modus ngayong long weekend. Kasunod ito ng mga ulat ng carnapping incidents sa Bohol at Cebu kamakailan. As of now, no, mas medyo scattered ang area kung asa ang carnapping sa Rentangay with the Rentangay scheme. We have recorded in Bohol 5 incidents in Bohol. That's one day lang, one day nga abang. And then we have Mandaue, and the most recent is in Bugo ang nabiktima. Payo ng pulisya sa car rental owners, tiyaking lehitimo at laging i-verify sa Land Transportation Office portal ang driver's license at iba pang impormasyon ng kausap na kliyente. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinigil ng Korte Suprema sa pamamagitan ng isang temporary restraining order ang paglipat ng hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury. Ito ay bilang tugon sa petisyon na inihain ng grupo ni na Senador Coco Pimentel, Isang Bayan Coalition ni na retired Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio at ng Bayan Muna.
the Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of One Sambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. Ayon kay Carpio, nagpasalamat sila sa desisyon ng korte at umaasa na ibalik ng ehekutibong sangay ng gobyerno sa PhilHealth ang nailipat ng pondo habang wala pang pinal na desisyon ang kataas-taasang hukuman sa kaso. Iginagalang naman ng PhilHealth ang desisyon ng Korte Suprema. Nakatuon pa rin anya sila sa kanilang misyon para mabigyan ng health services ang mga Pilipino. Dagdag pa nito, nasa 60 billion pesos na ang kanilang nailipat sa National Treasury at mayroon na lamang 29.9 billion pesos na natitira sa kanila. Nagpaabot ng pasasalamat ang singer-songwriter na si Adele sa Canadian pop diva na si Celine Dion matapos itong manood ng kanyang concert sa Las Vegas, USA noong October 26. Sa isang larawan na inupload ni Adele sa kanyang Instagram account, makikita ang masaya at emosyonal na pagtatagpo ng dalawang legendary divas. Sa caption ni Adele, sinabi nito na pinili niyang mag-perform sa Coliseum Theater sa Caesars Palace sa Las Vegas dahil ang venue na ito ay orihinal na itinayo bilang debut residence ni Celine Dion noong 2023. Sa huli, sinabi ni Adele na isang sorpresa at maituturing na mahalagang moment sa kanyang buhay ang pagdalo ni Celine Dion sa kanyang concert sa Las Vegas. Binawi na ng Miss Grand International ang ginawa nitong second runner-up title kay Miss Myanmar Thay Su Nien. Base sa opisyal na pahayag ng Miss Grand International, kinuha nila ang titulo kay Miss Myanmar dahil sa inappropriate behavior o hindi tamang pag-uugali na labag sa kanilang mga regulasyon. Nauna nang nag-viral sa social media ang video kung saan makikita na umiyak si Nien matapos na bigong masungkit ang titulong Miss Grand International 2024. Makikita rin sa video na puwersahang tinanggal ng isang lalaki ang nakasuot na korona at sash kay Miss Myanmar at pinagtulungan nitong buhatin habang umiiyak. Sa isa pang hiwalay na Instagram live video matapos ang coronation night noong October 25, sinabi ni Miss Myanmar na handa niyang i-give up ang second runner-up title dahil pakiramdam nito ay dinaya siya sa kompetisyon matapos na bigong masungkit ang dalawang special awards. Git nito, hindi anya nakamit ng Myanmar kung ano ang deserve nito. Pero nilinaw niya na hindi niya sinisisi ang kandidata ng India at Pilipinas sa kanyang pagkatalo. Itinanghal na first runner-up sa pageant ang pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza, habang kinoronahan naman bilang Miss Grand International si Rachel Gupta ng India. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Jesse James de los Santos, Leonor Delgra at Lourdes Taquiso. Maraming salamat din kina Glenn Campo, Angelito Tapnio at Julius Ledesma. At para naman po sa ating ibang mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 46 at 1 na nagsasabi, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kapagabagan.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.